So, galit, of course, si snatcher number 1, si Lisa. Kay Andy Bautista, gusto niya makaganti. So, sabi niya, bumili pala ng latigo si Andy. Sabi ko, bakit? Sino bang nilalatigo? Siya daw ang nilalatigo kapag sa bedtime. Ano ba tawag ni Marlica doon? SDM. SDM, yes. SDM ang tawag dyan. Pervert yun so, perversion. So, nagpapalatigo siya. Nagpapalatigo. Ang SDM po ay sadomasochism, sadomasochism, SDM. So, nagpapalatigo daw si Bautista. Juicy naman itong ating mga pinagsasabi. Okay, to si Andy Bautista. Nagpapalatigo daw si Bautista. Kaya nga minsan, pag pumapasok sa opisina, paika-ika kasi nilatigo daw the night before. Tapos sabi niya, so, galing to kay Lisa. Si Lisa. Tapos sabi niya, merong write-up si Arnold Clavio, pero hindi naman kumalat. Ilagay mo sa Facebook mo. So ako na inutusan niya. So ilagay mo sa Facebook. Titirahin na si Andy Bautista titirahin natin si Andy Bautista. Hindi naman kumalat yung sinulat ni Arnold Clavio. Ikaw na, ilagay mo yan dun sa Facebook mo. Siyempre, pag uwi ko, binigay niya sa akin yung link. So, nakita ko nga, binasa ko, ayun nga, si Arnold Clavio ang unang marites. Si Arnold Clavio talaga unang nagmarites doon. Pagkatapos, sinare ko. Umabot yun ng halos 7,000 shares. So, kumalat talaga siya. Kaya galit na galit si Andy Bautista. Pero yung utak, si Lisa. Lima plays herself to be a new heroine, newfound role niya na naabswelto siya, at tuwang-tuwa siya na parabagang vindicated siya. But only to find out na pinuna siya dito ni Atty. Sal Panelo because the victory that she claims is actually the failure of justice system in our country. Lalo na sa kanyang kaso na nai-involve sa pagpresidyo niya sa paglaganap ng droga at sindikato ng droga sa panahon na siya'y namumuno ng Department of Justice at ang naging sentro ng operation ay direktang under sa kanyang supervision ang New Bilibid Prisons. Tunghayan natin ito, Atty. Glenn Chong. Ako po ay salungat sa desisyon ng Korte. Kontra ang dating opisyal ng pamahalaan na si Attorney Salvador Panelo sa pag-absuelto kay dating Senadora Leila de Lima sa kanyang ikatlo at huling drug case. Sa desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court noong Lunes nitong ika-24 ng Hunyo 2024, pinagbigyan nito ang hiling na demurrer to evidence ng kampo ni de Lima. Ang demurrer to evidence ay isang petisyon na humihingi sa hukuman na i-dismiss ang isang kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Sabihin man ng korte na hindi sapat ang ebidensya sa kaso laban kay de Lima, pero naniniwala si Attorney Panelo na ang mahalaga ay mayroon pa ring ebidensya laban sa kanya bilang isang akusado. Samantala, iginiit naman ni Panelo na ang pagpapahalaga ng korte sa bigat ng recantation ng mga testigo na pabor sa akusado ay salungat sa jurisprudence at desisyon ng Korte Suprema sa unreliability at inadmissibility ng recantation. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na ilang beses nang siniraan ni de Lima si dating Pangulong Rodrigo Duterte pero ni minsan ay hindi siya kinasuhan ng dating Pangulo. Ipinunto naman ni Panelo ang mga prosesong dinaanan ni de Lima bilang isang akusado. Number one, hindi naman nung si Presidente Duterte na ang nag-ain ng kaso sa kanya. Number two, siya po ay napasa ilalim ng tinatawag na preliminary investigation. So, ang sabi ng mga panel of prosecutors, merong probable cause. Madalit sabi, dalawa pong processes ang dinaanan ng akusado. Kaya hindi niya maaaring sabihin na nagkaroon ng inostisya. Si Presidente Duterte hindi nakialam. Hindi naman siya pumasok sa proseso. Para kay de Lima, ang kanyang pagkakabilanggo ng halos 7 taon ay isang inhustisya. Pero para naman kay Attorney Panelo, sapat lamang ito bilang kabayaran sa mga nagawang krimen ng dating mambabatas. Kasi si akusado, ang dating senadora, ang sabi niya, malaki daw na inhustisya ang nangyari sa kanya. Sabi ko naman sa aking statement, wala pong inhustisya sapagkat kung totoo man na ikaw ngay walang kasalanan dito sa demanda sa illegal na droga, yung 7 taon mong pagkakulong, yun ang bayad mo
sa krimen na ginawa mo laban sa dating Presidente Arroyo nung ikaw ay lumabag sa order ng Korte Suprema na huwag mong pigilan ang dating Presidente Arroyo na lumipad papunta sa ibang bansa upang magpagamot sapagkat may sakit. Hininto niya, inaresto niya hanggang sa makulong at naabsuelto. Siya, iyan po ang naging kasalanan niya na hindi siya naidemanda dyan. Kaya sabi ko, yung 7 taon na yun ay ang bayad mo. Yun po ang tinatawag na batas ng karma. The law of karma has finally caught up with her. She may have escaped from the law of the land, but the law of karma hindi niya matatakasan. Sa huli, sinabi naman ng dating Chief Presidential Legal Counsel na dapat nang mag-move on ang dating senadora. Mag-move on ka na and learn from the lessons of the past. Matuto ka sa mga nangyari sa iyo nung mga nakarang taon. Because if you do not learn from those lessons, they are bound to happen again. Attorney Glenn Chong, matalas ang mga pahayag na yon ni Attorney Sal Panelo, who happened to be I agree with him. the former Chief Presidential Legal Advisor. Your take on this issue and anong gusto mong gawing reaction tungkol doon? Unang-una, Kuya Eric, mga kababayan, I can say that Laila de Lima is not exactly a saint. Oo, klaro. Hindi siya santo. When the time, I remember, and it's my personal knowledge, I remember at the time nung si Chairman Brillantes pa. Sixto Brillantes. Sixto Brillantes ang COMELEC chairman. Okay? Siya ang chairman ng COMELEC at ako ang dakilang kalaban niya. Ni De Lima. No, ni Sixto Brillantes. Sixto. So, okay, si Sixto Brillantes ang chairman ng COMELEC, si Laila de Lima ang secretary ng Department of Justice. So, ito silang dalawa. And I'm in the middle. Ito si Brillantes, galit na galit sa akin kasi 3 days before siya bumaba ng pwesto, binigyan niya si Smartmatic ng kontrata na walang bidding for 250 million pesos. Wow. Walang bidding yun. So, offered on a silver platter. Oo, ay malaki siguro cut niya doon. Malamang. 250 million pesos. Walang kontrata, binigay niya kay Smartmatic 3 days siya bago bumaba. And he was so arrogant na sinabi niya, I give it to Smartmatic to spite my enemies. Para Asarin galitin talaga kami, inasar talaga kami. And then, ako yung pinagbintangan niya kasi na-filean siya ng certiorari sa Supreme Court. Pinailan yun ng certiorari ng Supreme Court. I remember it was January. Filean ng certiorari ng Supreme Court. Kasama ang IBP doon. Sa nag-file. Oo. Ang pinagdudahan niya, ako yung nag-udyok doon sa grupo na yon. O galit na galit siya sa akin. Ang tawag niya sa akin, demonyo. Kasi nabulgar. Nabulgar. So, about 4 months later, by April, na-certiorari nga. Sabi ng Supreme Court, ibalik mo yung 250 million. So, pinigilan? Napigilan talaga yun. Nakasave tayo ng 250 million, pinabalik yung kontrata. Pinasuli. So, I think sinuli din niya yung kanyang cut. Yung SOP, So, galit na galit siya sa akin. So, ngayon, naghanap ito ng ikakaso sa akin. Sa galit niya, naghanap ito ng ikakaso sa akin. Natakahanap siya, ang allegation nila, nagpanakaw daw ako ng balota sa Bagyo. Para ipakita na may dayaan. In the first place, mga kababayan, you have to be very careful about itong mga nababasa ninyo. Bakit ako magpapanakaw ng balota sa Baguio City? Meron akong balota sa Biliran. Oo, natagaroon ka. Yes. And this was about 2013 elections. Kontrolado ko pa yung lugar ko. May poder ka pa noon. May poder pa ako noon. May influensya pa ako noon. O bakit doon ako magpapanakaw sa Baguio na meron naman ako sa Biliran? Tama. That's the first clue. It's a red flag. So, eto, nakakuha siya ng witness. Sa Baguio din. Hindi. Itong witness na to, empleyado to ni Governor Tingting Cojuangco. Sa Tarlac? Oo, sa Tarlac. Oo, kasi kaibigan ko sila Tingting. Si Kong Piping. No? So, empleyado to. Ang problema nito, dinispalko niya yung 300,000 ni Tingting Cojuangco. Doon sa Kapitolyo? Hindi, doon sa Yolanda. Okay. Binigyan siya ng pera para ibili ng mga scrap metals para ibenta uli dito sa Manila kasi maraming damage doon eh. Yung mga scrap metals. Tama. Naubos yung pera ni Tingting Cojuangco doon. Walang delivery. Pina-audit niya sa akin. Sabi ko, i-fire mo yung tao na yan. Ninakaw yung pera mo. Tapos yung police escort ko, umuwi din doon kasi Yolanda nga.
Itong tao na to, miniting din niya yung police escort ko at sinabi niya, mang-hold up tayo ng gasoline station. Para makaproduce ng pera. Mang-hold up daw ng gasoline station kasi maraming pera ang gasolinahan kasi wala ngang kuryente. At itong tao na to, ito yung dinugtungan ng operation ni Brillantes at Dilima. Yes, ito yung pinick up ni Brillantes. At ni Dilima. And wait muna. Wala pa. Okay. Pinick up to ni Brillantes. So, nung pinick up ni Brillantes, ito yung ginamit niya laban sa akin. Imagine, gumawa ng 71-page na complaint affidavit sa COMELEC. Final laban sa akin. So, nung lumabas na, sinabi ko, ito yung nag-udyok sa police escort ko na mang-hold up ng gasoline station sa Tacloban nung nag-Yolanda. Ito yung nagnakaw ng 300,000 ni Tingting Kuhang ko. Tapos pinakita ko, ito, scammer ito. Ito, bumili ng 3 puppies, nag-issue ng cheque, tumalbog, hindi na binayaran. Pang-ospital yun ng may-ari. Kaya binintangan niya yung papi niya kasi pang-ospital ng nanay niya. No? Tapos, ito, child molester to. Tapos pinakita ko pa, nagbenta to ng carnat vehicle. Ito yung arrest report ng Manila Police Department. Talaga. Nagpiano pa siya doon sa, yung fingerprint, nagpiano pa siya doon sa police station. So, ibig sabihin, gutter criminal. Now, despite that fact, binigyan ni Dilima ito ng provisional witness protection program. So, kinalulong niya? Pinasok niya sa witness protection program provisionally. So, imagine yung gutter criminal nagtanggap ng sustento sa gobyerno. At para lamang sirain. Para sirain ako. And then after that, nag-eleksyon, nanalo sila ila Dilima. So, ginamit din ito? May possibility? I leave it to you. I leave it to you, ha? Itong gutter criminal, ginamit laban sa akin para ko siraan. And then, pinasok sa witness protection program ni Dilima. Of course, kasabwat si Brillantes dyan. Pinasok sa witness protection program, sinustintuhan ng gobyerno na wala namang kaso laban sa akin. Kasi si COMELEC ayaw. Yung COMELEC Anbang ayaw akong kasuhan kasi nakita nila kung kasuhan natin si Glenn Chong at gutter criminal ang witness natin, masisira yung buong komisyon. Kasi obviously, vendetta. Yes. Ito, hold-upper, kidnapper, scammer, child molester, swindler. Tsaka ang all rolled into one. Ang purpose ni Brillantes that time, to get back on you. Yes, to get back on me, pero ginamit niya yung resources ng gobyerno with the approval of Dilima. Dito po pumapasok ang punto ni Atty. Glenn Chong that indeed, Dilima cannot play and claim sainthood. Hindi siya santo. Hindi siya santo. Kasi, ito, Kuya Eric, dito sa kaso ni Richard Santillan, 10 ang testigo ko. Nasa crime scene yung isa, sabi nga niya, 7 metro lang ako sa nguso ng sasakyan mo. Nagtago ako dun sa poste. Nagtago siya sa poste. Prinint ko yung satellite map ng picture ng yung poste tsaka sasakyan. Yung poste, sabi niya, dyan ako nagtago. Tapos sabi ko, nasaan ka? Dito ako nagtago sa poste, mga 7 metro lang ako sa harap ng nguso ng sasakyan mo. Nagbabarilan yung mga pulis doon sa sasakyan mo. Wala namang, sabi ko, hindi ka natakot na baka matamaan ka? Sabi niya, hindi kasi lahat ng tumitira, pulis lang eh. Wala namang tumitira mula sa sasakyan mo eh. Hindi ako nagtago, nanood na lang ako. So doon mismo sa open court. Ito in-apply ko itong 10 sa witness protection program. Dininay lahat ng Department of Justice. Dilima pa time. No, iba na. So, ang ibig ko sabihin, mahirap makapasok sa witness protection program, mga kababayan. Eto nag-congressman na ako, maingay pa ako, tapos in-apply ko, dumaan ako sa proseso ng Department of Justice, dininay yung witness protection program ko sa 10. Especially kahit na yung nasa harap talaga. That's the most material witness kasi vantage point siya eh. Kitang-kita niya eh. Dininay din yun. Pero itong criminal gutter criminal, nakapasok agad sa witness protection program. Bumabalik po yon sa pananagutan. At kung anong uri ng pamumuno sa Department of Justice mayroon, si Laila de Lima. Klaro. Yes. And then a few months after that, nanalo siyang senador. Itinuturo ni former President Rodrigo Duterte at ng kanyang sources that the drug money was used. Nag-raise ng pondo ng drug money gamit ang New Bilibid prisons at ang mga sindikato sa droga at ang beneficiary
si Laila de Lima. Yan ang meat of the matter ng kaso niya on Plus drug may push, trafficking. plus may push pa si Sixto Brillante sa Smart Matic. Ayun. So, To make sure. So, klaro tayo kung ano po ang punto de vista kung bakit. May tanong kami sa before itong last part ng ating talakayan sa Pilipinas Ating Mahal, itong snatching ng mga snatcher sa election system natin. Yung binabanggit mo kanina, how important Laila de Lima to Lisa Araneta and Martin Tambayuda for their dirty political operations to demolish yung principal targets nila ng mga Duterte that includes already Sara Duterte, the Vice President, and of course pati si Rodrigo Duterte and his political allies. Kuya Eric, mga kababayan, bago ako sumasagot sa mga tanong na tulad nito, I give you first-hand experience. Sige. Kasi mahirap naman kung sasagutin ko lang diretso na wala akong premise, wala akong pinagbasihan. Sige. Natandaan ko, one time, sabi ko nga sa inyo, sa 8 tao na nandun sa bahay ni Lisa, na nagdi-dinner once a month, 6 kaming technical, 2 silang mag-asawa, 8, ako lang at si Lisa ang nag-yosi. So, one time, kaya nga, doon sa table, siya dito, si PBM. yung 2 snatcher sa magkabilang head ng table. Yung magkabilang snatcher, mga kababayan, ang nasa head ng Terrible. table. Ako ang nasa tabi niya. Kasi tatapikin na niya, tara na, mag-UC na tayo doon Kasi sa gusto garden. niya magmaniobra doon. No, tara na, mag-UC na tayo. So, one of the time, nag-UC kami doon sa garden ng bahay nila. Sinabi sa akin, si Bautista pala bumili ng latigo. Bautista si Andres Anthony Bautista. Si Andres Bautista. Kalaban niya yun eh. Kasi that was the time na nadaya si Bongbong Marcos. snatcher number 2. Si snatcher. Kasi ang snatcher number 1 si Si Lisa yun. Snatcher number 2 si Bongbong Marcos yun. Okay. Si snatcher number 2, nadaya ni Lenny. Ako, I honestly believe, I've been vocal about this, nadaya talaga siya. I believe sige. that. Kaya nga tinulungan ko sila eh. Without pay. Pro bono. Pro bono. As in, totally. Devotedly. So, kung meron siyang dirty work, iuutos niya sa ibang tao. Gusto kong iklaro mo ito. So- Ginawa mo yon because you believe Bautista was also an election criminal. Yes. Kaya ka naglunsad ng pag-expose sa kanya. Parang ganito. There is no better person to order na tirahin mo to yung kalaban niya. O, di ba? Di ba mga kababayan? Magaling din si snatcher number 1. Alam niyang galit na galit ako kay Bautista dahil nga sa dayaan. So, ako yung inutusan niya na, ilabas mo yan, i-share mo yan. Siyempre naman ako, atat na makatira kay Bautista. Kasi may Shinare ko. pananagutan din siya sa Oo. election na criminal. So, sinare ko sa Facebook account ko at kumabot yun na mahalos 7,000 shares. Ngayon na namin nalaman to na ang tinutukoy pa ni Arnold Clavio doon at mga pinost mo na Latigo 50 man ay Ako pinangalanan ko sa... Latigo Nilagay ko talaga si Andy Bautista ito. Latigo Kasi 50. si Lisa Marcos din naman nagsabi sa akin. O, nilagay ko. So ngayon, mga kabay, kumalat yun. Kaya pag sinabi mo yung pangalang Glenn Chong kay Andy Bautista, mamumula yan sa galit. kasi nga Oo. nabulgar yung Latigo 50. Naborgar yung latigo. Okay. So, Pero ano ang kinalaman dito? the moral of the story. The moral of the story, yeah, go. Ito. Hindi si Lisa ang titira personal sa mga kalaban niya. Mag-uutos siya ng tao na naturally kalaban din ng kalaban niya. And that's exactly. Si De Lima, kalaban niya naturally si President Duterte. So there's no better person to Now we get give the order than someone na galit na doon sa kanyang kalaban. Yan ang moral of the story. That's my point. Kaya ang quid pro quo dito kay De Lima, ang kanyang paglaya at ang maniobra sa demurrer to evidence para durugin yung kaso ng gobyerno sa kanya, isinakripisyo ito ng administrasyon ni Marcos to Lisa sapagkat may gamit para siya doon sa dirty operations na ito. That's exactly what comes to Now we mind get it. nung inutusan ako ni Lisa Marcos doon sa latigo ni Bautista. Kasi nga hindi kumalat. Gusto niya makaganti kay Bautista. Interesting Siyempre ako yung revelation, ginamit niya kasi kalaban ko rin si Bautista. Ayun. So in that case, there's no better person to use than De Lima against President Duterte kasi magkalaban na sila. Similarly with Risa Hontiveros, na galit din sa mga Duterte. Galit na galit din siya sa Kingdom of Jesus Christ sapagkat napupuna siya nito ni Pastor noon sa kanyang mga astang pang-destabilize sa politika ng bansa
ay possibility rin nang binabanggit mo na nagagamit sila sa ganitong marumi at oportunistang ugnayang pangalyansa as quid pro quo, punduhan, bigyan ng pabor, at gamitin sa mga maruming laro sa politika. The way you describe it with direct experience. Tamang kuha. Yes, that's exactly how, that's why I answer it this way, para mapakita ko sa inyo na hindi ko inimbento yung sagot ko. Klaro. Meron akong pinaghugutan doon sa sagot ko. May basis ako doon sa mga sinasabi ko. Malalim ang In the hugot case mo, Atty. Glenn, ha? Of Laila de Lima, and in the case of, pareho, Laila de Lima. Kuya Eric, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, 6 years yan na nag-iyosi kami ni Lisa Marcos, 6 years of private talk. Ayun. So I can always pull that from my memory. Klaro. Whenever it suits the discussion. Malalim po yung hugot sa Latigo 50 hinggil kay former Comelec Chairman Andy Bautista na pasimuno sa sindikato sa Comelec din. Ito, speaking of sindikato sa Comelec, at ito yung huling bahagi ng episode natin, Atty. Glenn Chong. Marami malamang natutuwa dito at natatawa sa episode nito. Pilipinas nating mahal. Dito ko lang to na dito ko lang to actually na expound. I talked about this a few times back, pero dito ko lang talaga to na expound because the question elicited that kind of answer. Correct. Pati yung pag-expose mo na kung paano ginamit ni Dilima ang pagka-DOJ Yes, niya. that one also. Doon sa Gatter dito lang sa Criminal, Pilipinas kung mahal ko. napapasukin sa Witness Protection Program para Program. makipagsabwatan din kay Brillantes. Yes. Para tirahin ka naman. Oo, ako yung target nila. Huwag ka nga magsuntusantuhan, Laila de Lima doesn't deserve daw ni Sara Duterte ang tawaging opposition leader. Ikaw, ano ka? No. She's not the opposition. She cannot be the opposition leader. She cannot be the opposition Grabe yung leader. opposition niya, no? Oo. It's a, hawak yan sa liig ng mga snatcher sa Malacanang. Klaro. Quid pro quo, yun ang bargaining arrangement nila. Atty. Glenn, ito ng huling ulat talakayan natin. Then you can comment doon sa sinabi mo na may pending petition sina General Rio, yung grupo nila, na challenge ang Comelec. Pero tinghayan mo natin ito, ang panawagan ni Comelec Chairman George Garcia tungkol sa online voting at paano mo tinitingnan ang integrity of the electoral process in the line of your consistent and continuing expose, hindi lang sa Smartmatic, kundi sa mga taong involved. Lalo na po ang First Lady na sabi mo nga, consistently involved sa election fraud and manipulation scandals. Snatcher number 1. Snatcher number 1, sabi mo. Tunghayan natin ito, at ito ng huling bahagi ng talakayan with Atty. Glenn Chong. Sa kauna-unahang pagkakataon ay gagamit na ang mga OFW ng internet para sa pagboto sa darating na halalan. Ito'y matapos alyuhan ang 100 million peso contract ng Comelec sa SMS Global Technologies at sa US-based firm na Sequent Tech Incorporated para sa online voting. Ang mga OFW na boboto ay kailangan lamang gumamit ng internet connection sa kanilang cellphone, iPad o computer para makapag-register at maka-access sa internet voting. Kakailanganin din nila ang kanilang original passport na magsisilbing kanilang valid ID sa pagboto. Kailangang mag-capture ang kanilang identification document na ito at ang video selfie. Tiniyak naman ng mga kontraktor ang seguridad ng mga boto ng mga OFW dahil meron daw silang safety feature para dito tulad ng end-to-end encryption. Is a system that is end-to-end verifiable, which means that the votes are encrypted, they are private, and the process from the beginning, when you cast a ballot, to the end, where you have the results, is verifiable from the beginning to the end. And this means that you can check, in this case, that the cast ballot is correct, at the same time that the privacy of the voter and the privacy of the ballot is maintained. The cryptography being used is done by leading cryptographers in the world, which is part of the Sequent advisors. And we are confident that not only is it end-to-end verifiable, it is end-to-end encrypted. Magkakaroon ng massive voter education and information ang Comelec para sa paggamit ng online voting doon. Umaasa ang Comelec sa pamamagitan ng online voting ay mapapataas nito ang voters turnout sa 2025 midterm elections abroad. Anya maraming undocumented o nag-a-apply ng foreign citizen ang nag-aatubiling bumoto. Pero tiniyak ng komisyon na hindi sila mapapahamak dahil karapatan daw naman nila ang pagboto. Ang takot talaga nila, undocumented kami at malamang yung pong issue ng undocumented Filipinos ay hindi lang doon sa pinuntahang bansa.
Napakadaming bansa yan. Pumunta po tayo sa Singapore, sa Hong Kong, kahit po sa Arab countries. Yan po ang laging problema, undocumented. So yung mga Pilipinos natatakot na pag nag-renew ng passport, take note, ang ginagamit po nila sa pag-renew o sa pagpaparehistro sa atin ay passport nila. And therefore, kung yung passport ay expired, hindi maparenew yung passport dahil natatakot sila pag nagparenew, baka ma-report na sila ay undocumented. And well, in all fairness sa ating embahada, sa ating DFA, when it comes to registration, wala naman silang issue sa passport. In fact, pero nagsabi sa atin, they are renewing the passport kahit pa expired. Kahit pa maaaring alam nila na ito'y maaaring undocumented alien. Ang importante lang, ma-renew yung passport para makapagparehistro. So yun ang sigurong kinakailangan mapaliwanag. Kasabay nito, binigyan din ni Garcia na mahalagang tugon ng online voting para sa mga overseas Filipino. Marami kasi anyang hindi nakakaboto dahil sa layo nila sa mga konsulado at embahada, lalo na mga marino na nasa karagatan kung saan buwan ang inaabot ng kanilang paglalayag. Sa kasalukuyan kasi, saad ni Garcia, prioridad nila ang mga seafarers para sa online voting. Anya, ang boto ng OFW population ay napakahalaga para sa matagumpay na halalan. Sabi nila, baliwala rin naman ang boses ko. Pero gusto po namin sabihin sa kanila, ang boses nyo ay napakahalaga sa ating halalan. Maaaring 1 milyon lang po kayo, pero 1 milyon can elect the number 12 senator. Yung 1 milyon, dalawa na kaagad na party list po yun, kung tutuusin. And therefore, it may mean a lot to candidates for the Senate, candidates for the party list, and later on, candidates for President and Vice President. Nilinaw naman ni Garcia na may 17 post sa ibang bansa ang walang internet voting dahil hindi pinapayagan ng gobyerno doon. Kaya naman daw dadalhin na lamang ang mga bagong voting machines sa mga konsulado at embahada para doon magtungo ang mga botanteng Pilipino para sa kanilang pagboto. Ayun. Attorney Glenn Chong, speaking of COMELEC's innovation, sabi nila, maging Innovation maayos. for cheating. Kulang pala yung description. Ano yung reaction po ninyo at anong gusto nyong ibulgar dito? Unang-una, Kuya Eric, mga kababayan, walang talagang tiwala kay George Garcia. Ang aso, kahit bihisan mo, aso pa rin. Aso pa rin. I know kung ano yung reputation niya as an election lawyer at that time, bago siya naging chairman. And the fact na siya yung pinili ni Snatcher number 2, personal choice siya ni Snatcher number 1. So si Snatcher number 2, si BBM ito. Oo, si Snatcher number 2 ang pipirma. Pero ang magdidikta si Snatcher number 1, si Lisa Marcos. So the fact na personal choice to ni Lisa Marcos, the more na wala akong tiwala. Claro. So balikan natin ang aso, kahit bisihisan mo, aso pa rin. Okay. So wala akong tiwala in the first place kay George Garcia. Pangalawa, wala talaga akong tiwala din sa COMELEC as an institution. Maliban na lang doon sa mga gwardya at doon sa mga janitor na actually sinabihan ako, sir, sayo kami. Kasi alam nilang laro. Alam nila yung laro dyan sa loob eh. At ayaw nila ng ganun. These are the lowly rank and file dyan sa COMELEC. So maliban yan sila. Okay. So, itong internet voting, anuhin na natin, barahin na natin ngayon pa lang. Sige. Ito, George, I know this will get to you one way or the other. Makinig ka. Kung may internet voting, dapat may resibo din, ha? Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Kasi kasama yan doon sa decision ng Supreme Court. Bagong Bayan versus COMELEC, of which I was the resource person, amicus curiae ng Korte Suprema. So I was there in front and all the justices were asking questions sa akin. Kaya nga, nidepensa namin yung resibo. And after the hearing, 13-0 pabor sa amin yung decision ng Korte Suprema. Kaya may resibo tayo. So dapat may resibo ang online voter. Dapat may resibo ang online voter. Kapag tinanggal niyo yung resibo ng online voting, alam na natin mga kababayan, dadayain wholesale yung boto ninyo. Kasi wala kang traces. Wala kang trace. Ganito kasi, dito pa lang natin itong unang marinig ninyo. Ito yung gagawin natin mga kababayan. Pag bumoto kayo ng online, dapat may resibo kayo. Tapos padala nyo yung resibo to another database para bilangin natin. Yun ang counter-check. Yes, yun yung counter-check natin. And we're talking, Attorney Glenn Chong, of around 2 million votes ang sinasabi. Malaki yan.
Makakapagpanalo yan o makakapagtalo yan ng kandidato pagka-senador. Klaro yun kung bakit mo nire-raise ang punto na yan. That's exactly what we're going to do. So mga kababayan, ngayon pa lang, alam na natin, ipipilit nila yung online voting, walang masama doon. Kaso nga lang, si George Garcia, hindi mapagkatiwalaan. Mas lalong hindi mapagkatiwalaan ng COMELEC kasi ang institution, walang kasama yung mga rank and file. So, itong Miro, wala pa tayong ebidensya na mandaraya. Tingnan muna natin. So, itong online voting, especially because mga kababayan, allergic talaga ako pag Hispanic names. May Robles doon. Kita ko nga. Tinitingnan ko kanina yung reaction mo. Hispanic yung pangalan. Pag Hispanic ang pangalan, my goodness. Kasi Smartmatic puro din. Smartmatic, yes. Sa mga Hispanic. Espanyol yan eh. And may binanggit ka kanina doon sa una nating talakayan before you go on board today sa Pilipinas Ating Mahal, that George Garcia at ang COMELEC umatras sa isang challenge ng grupong kapareho kayo ng krusada to prove that indeed hindi hearsay at hindi katang-isip ang electoral fraud and electoral manipulation through Smartmatic na nangyari na nagbenepisyo ng malaki si sabi mo Bongbong Marcos si Snatcher number 2. Okay. Si Snatcher number 2. What is the point of this na bakit mahalaga yung punto na yon sa petisyon sa Supreme Court at pati sa challenge sa COMELEC na earlier ay kinol ni George Garcia as COMELEC chairman pero ultimately dahil mukhang maiipit sa ebidensya, umatras. Please. Ganito yan mga kababayan. Kuya Eric, napag-usapan na namin to kanina off-air. So, sabi ko, ito yung issue na mahalaga at this time. Connect ulit natin to sa online voting mamaya. Kung natandaan ninyo, gumawa ako ng affidavit at nilatag ko yung snatching. Ni Snatcher number 1 at Snatcher number 2. Para madali kasing pumatak yung term na mga snatching Kakalat yan, magbabiral yan. So, nilatag ko po doon, without fear. Maisog talaga. Paano ginawa ni Snatcher number 2 ang pag-snatch na nag-benefit kay Snatcher number 1. Si number 1 si Bongbong. Si Snatcher number 1 si Lisa Marcos. Si Snatcher number 2 si Bongbong. Kasi by collusion yan. So, pagkatapos noon, sinubmit yung aking affidavit ni T.N. Reo. Ito si General Reo, si Gaslagman, at si... yung isa pa, tatlo yan may isa pa. Tatlo. Nakalimutan ko si Frank Isaac. Si Isaac. Kasama pa dyan si Colonel Odonio. So sila yon 4 actually. So but they're known as T.N. Reo. So final yon, nag-file sila ng disqualification laban kay Smartmatic at sinubmit yung aking affidavit. I was there inside the hearing, October 17, 2023. Nag-hearing kami sa COMELEC at sabi ng abogado na mga petitioner, ito sila T.N. Reo, Your Honors, nandito po si Attorney Glenn Chong. You can ask him about his affidavit. Walang nagtanong sa 7 komisyoner na nasa harap namin. Wala nag-challenge? Wala. They never asked me a question. Tapos yung abogado ni Smartmatic, mga 8 yata yung dito sa gilid namin, wala ring nagtanong. So you see mga kababayan, sa dinami-dami ng abogado doon, yung isa pa doon, veteranong prosecutor, walang mga magtanong sa akin. They could have put me there on the spot. On the spot. At gibain nila ako. Yun ang patunay ko sa inyo mga kababayan. Walang takot, binubulgar ko ang pag-i-snatch ng ating eleksyon. Nitong snatcher number 1 at snatcher number 2. Kasi itong COMELEC, ayaw akong tanungin. Takot sila. So, dinisqualify nila ang COMELEC. Pero sa hearing na yun, sinabi ni Garcia, para matahimik kayo, magbukas tayo ng mga balota. Ito yung challenge niya. Open doon sa hearing? Doon sa hearing. Nandun ako eh. Ang lingid sa aking kalaman, may abogado din doon. Yung mga abogado ni One American News sa Amerika. Nagpadala na pala sila ng representative doon. At pinagmasdan din ako. Bago nila ako pinapunta ng Amerika. So sabi ni George Garcia, para tumahimik kayo, proposal namin ng COMELEC. Magbukas tayo ng balota. Tapos sabi ko, payag tayo pero tayo ang mamili. Tayo mamili. So pumayag. So nakaset na yon. Dinalaman ko na lang kay General Reo, nag-submit sila ng listahan. One of that is Santo Tomas. Santo Tomas, Batangas. Oo. Kasi itong Santo Tomas, mga kababayan, Kuya Eric, iisang IP address lang yung mga nagpapadala ng resulta doon. Glaring talaga yung dayaan doon. Glaring, may ebidensya talaga.
Then, ngayon, kanina, before I arrived, nabasa ko yung news na umayaw ang COMELEC. Doon sa challenge. Doon sa challenge. Umayaw ang COMELEC. Ayaw na nilang buksan ang balota. In the first place, sila ang nag-challenge. In the first place, mga kababayan, si George Garcia mismo ang nagsabi. Tama. In that hearing, I was there. Na, magbukas tayo ng balota, sige, pumili kayo. Tapos ngayon, sabi ko pa nga huwag nating ibigay yung buong proseso kay COMELEC. May experience ako dyan. Dadayain tayo. Dinaya din kami ni Brillantes. Another discussion na lang yun. Tama. Personal experience ko yun. Nag-away pa kami doon. Pero sila ang nag-challenge. Sila ang nag-challenge. Si George Garcia ang nag-challenge ng COMELEC. Mag-identify kayo kung saan ang bubuksan. Nag-identify sila General Trio. Ngayon, General Rio. Ngayon, umatras ang COMELEC. Okay. Ayaw nilang magbukas na ng balota. Anong analysis mo dito at bakit mahalaga ito sa ating tinitingnan na darating na midterm elections, including ang 2028 presidential and national elections? Actually, Kuya Eric, mga kababayan, the fact na una, naghamon ang COMELEC na magbukas ka ng balota. Tapos ngayon, nag-identify tayo, sila, at natubok yung Santo Tomas, Batangas, umatras ang COMELEC. Anong ibig sabihin nun? It strengthens the case that Snatcher nga yung nasa Malacanang. Ang daya. Snatcher nga talaga yung nasa Malacanang. Mabubuking mabubuking. Snatcher talaga yung nasa Malacanang. I mean, snatcher talaga ng balota. Snatcher ng boto. Si Snatcher number 1 at si Snatcher number 2. Which brings to your main argument that they have a bogus mandate. Yes. And it does not represent anymore yung kanyang pamumuno sa gobyerno at sa buong estado natin ng totoong sentimiento at sovereign will ng tao sapagkat ang proseso ay kanilang inisnatch, inagaw at ginamit nila ang pandaraya. Iyon ba ang contention? Yes, that's my point. Kaya nga, tuwang-tuwa ako nung bumitiw si Inday Sara mula sa mga snatcher. Kasi malinaw na the dividing line is clear. Itong one side, mga snatcher ito. Itong one side, ito yung legitimately highest elected official of the land. Lehitimo. Lehitimo, legitimate. Kasi she's pure. Yung boto na, kanya talaga yun. So, going back to the online voting, mga kababayan, ngayon pa lang, sabihin na natin sa COMELEC, let's make clear our demands. Yung online voting kasama doon ang resibo. At walang banggit sa resibo kanina. Walang sinabi Walang sinabing may resibo ka Dapat may resibo ka. Digital. In accordance with Bagong Bayan versus COMELEC and Smartmatic. And then, I can ask a group na gumawa ng online database. You can send it there para bilangin natin na mano-mano yung boto ninyo. And then, kung anong labas ng COMELEC, meron tayong trace. Meron tayong mabilang din natin. But it requires the cooperation of all online voters. Very categorical ang importance ng binanggit ni Atty. Glenn Chong because if you do online voting, electronic yan Yes. May computer system na gamit. Pag walang traces or walang data support like resibo, mahirap mo matrace ngayon kung totoong yun ang binoto at yun ang bilang ng bumoto. The moment sasabihin ng COMELEC na walang resibo, wala na. Goodbye na yan. And we're talking about the potential, sabi ni George Garcia, ang COMELEC chairman, 2 million votes. 2 million votes. Naku, ang laki ng paglalaro ang boto. So kaya mga kababayan, mag-demand tayo ng resibo in accordance with Bagong Bayan versus COMELEC and Smartmatic. And the other one is, we need the 100% cooperation ng ating mga online voters to send your receipt to a database at doon natin bibilangan na mano-mano and i-compare natin sa resulta ng COMELEC. Atty. Glenn Chong? Baka aatras si COMELEC. Malamang. At ma-hold niya kasi nakita mo na i-point out mo clearly. Actually, nung nagsasalita pa lang si George, nakita mo agad nakuha ko na kagad, ito yung gagawin namin. Online. Ito na naman ang snatching modus na dayain ang boto ng mga overseas Filipino workers at mga nakadeploy sa abroad at yung mga online targeted na mga botante na umaabot ng 2 million votes. Kuya Eric, mga kababayan, mang-i-snatch na naman si Snatcher number 1 para sa kanyang mga kandidato. Kaya lahat ng kandidato doon, luyuko sa kanya. Para mabiyayaan ng mga in-snatch na boto. Lalo na ngayon sa mga re-electionist sa Senado at pati sa other positions. Kaya nga walang pumupuna sa kanila na senador Walang pumupunta sa kanila, tiklop lahat. Kasi takot. Alam nila na marunong mang-snatch ng boto si Lisa Marcos. Terrible. And then spread the goodies all around para manalo ka. Klaro
Napakaganda at napakalinaw ng talakayan natin at hindi natin ito lulubayan at in the next few episodes na darating pa para sa Pilipinas nating mahal, we will invite Attorney Glenn Chong into the discussion of presentation ng systematic election fraud projection at ang strategic plan ng Marcos government na mang-snatch ng boto through electoral fraud and manipulation at pati na ang digma-digmaan para manatili sa poder. Attorney Glenn Chong, briefly, your final message for the Filipino people dito sa pinaninindigan mong advokasya for good governance and leadership sa ating bansa na may integrity at matino na pamumuno. Mga kababayan, I remain steadfast in my allegations, in my laban dito kay Snatcher number 1 na si Lisa Marcos at si Snatcher number 2 na si Bongbong Marcos. They have no right to remain in office. Kasi ini-snatch nila yung kanilang mandato. I suppose we will all gravitate towards the legitimately highest elected official of the land na si Inday Sara. Because alam kong hindi naman talaga, hindi naman siya nakinabang doon sa snatching ni Lisa at Bongbong Marcos. Claro. So, mga kababayan, hindi natin pwedeng hayaan na yung pagnakaw ng boto natin ay patuloy na mangyayari at magbe-benefit ang mga snatcher. Itong snatching ng boto has to end. Yes. So if we have to get back that political power from them, we have to get it back from them. Because that is something that they do not deserve. Claro. Kaya andito ako, patuloy kong sasabihin to, regardless of the repercussions to me personally, pinapa-disqualify, pinapa-disbar nila ako. 5 beses na. 4 na beses. Tumigil na doon sa Angeles. Sa Angeles, wala na akong disbarment. Siguro, napagtanto din nila, walang epekto to eh. Kahit mag-disbar tayo, magdakdak magdakdak pa rin si Glenn Chong. But I would like to challenge these snatchers. Si snatcher number 1, Lisa Marcos. Snatcher number 2, Bongbong Marcos. Kasuhan niyo ako doon sa aking affidavit tungkol sa snatching ng eleksyon na kayong dalawa ang suspect. Doon tayo. At hanggang ngayon, tahimik sila dyan. Tahimik sila dyan. Sabi nga pala ni Lisa Marcos, hayaan na lang natin yan si Glenn Chong. I hope he wins as congressman or governor or something. Para nagpaparinig si Snatcher. Tumigil ka dyan para papanalunin kita. Kahit anong mangyari, hindi ako yuyuko sa iyo, Snatcher. Hindi kami mababayaran. Hindi kami mababayaran. Ang dugong dumadaloy sa amin ay mas ginto pa sa ginto.